God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Isa na namang mainit at magandang umaga sa ating lahat. Sa oras na ito, umabot naman po ang ating oras upang magkaroon po tayo ng devotional, morning devotional na kung saan kung ano man po ang inyo pong ginagawa, ano man po ang inyo pong pinagkakabalahan, akin po kayong iniimbitahan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At bago po tayo lubusang mag-umpisa, inihiling ko po ang lahat na tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga hiram na buhay, sa oras na ito, ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa panibagong umaga, panibagong lakas, sa inyo pong pag-ingat sa amin pong pagkatulog. Amin din pong pinapasalamatan ang biyaya na amin pong natanggap ngayon sa pamamagitan ng panahon na kami po ay magkapag-aral ng iyong salita. Bigyan kami ng makalangit na kaalaman, maintindihan namin at maunawaan upang maisakabuhay at may apply din namin sa aming pong buhay. Maraming salamat. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Sa umaga pong ito, mga kaibigan at mga kapatid, nais ko pong batiin kayo ng magandang umaga at sana po ay pinagpala kayo ng Panginoon. Okay lang po kayo sa mga panahon na ito. Ang ating pong topic ngayon, mga kapatid, ay isang napapanahon na kung saan marami sa atin ang naliligaw. Hindi lang naliligaw ng daanan, naliligaw din ng landas. At kahit na tayo na po ay Kristiyano, minsan malimit pa rin nangyayari na mali ang patutunguhan ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, gusto ko pong dalhin sa inyo ang isang karanasan na kung saan malimit siguro ay ang iba din sa atin ay nakakaranas din ng ganito. Nung nakaraang araw, mga kapatid, kami po ay nagkaroon ng panahon na makapaglingkod sa isang kapatiran doon sa isang lugar sa Candon na kami po ay nag-service sa isang patay. At ang akin pong kasama ay ando na rin. Sumakay kami, andun pumunta kami sa isang lugar. Ang ganda hindi, nakapunta na rin itong kasama ko. Pero sabi niya, basta left lang ng left, basta papunta doon. Sinunod namin yon, mga kapatid. At sa madaling istorya, kami po ay nakarating. At kami po ay nag-service at naglingkod sa mga pamilya ng namatayan. At sila po ay nanatili pa. Sabi ko, malayo pa yung Santa Lucia. Ako po ay magpapaalam. Ako po ay umalis at sabi ko, siguro alam ko naman. Kaya lang ang problema, gabi na. Ang mga natandaan kong landmark ay hindi ko na mapansin, hindi ko na makita. Sa madaling istorya, mga kapatid, hindi naman umabot siguro sa 1 oras. At least,
o kalahati oras, sobra sa kalahating oras, paikot-ikot ako doon sa lugar na yon. At hanggang wala naman akong matanungan. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang daan, hindi ko alam kung anong lugar ito. Pero susundin ko lang yung malaking daan. Kasi alam ko pag malaking daan na highway na yan, papunta sa Candon. So, yun nga, nang lumipas ang mga ilang minuto, at least praise God dahil nakalabas ako. At isinare ko ito sa mga kapatiran nung Sabado. Ang sabi nila, Pastor, pag may ginagawa, pag medyo naliligaw ka, may ginagawa, awan ko, naririnig ko na rin ito sa aming probinsya. Ganon din pala dito sa Ilocos, na kung maliligaw ka, babaliktarin mo daw yung damit mo. At saka, ang sabi pa nung isa, kapatid, yung brief daw ang babaliktarin para makarating ka, makakabalik ka sa paroroonan mo. Kaya naisip ko at napagtanto ko, mga kapatid, high-tech na tayo ngayon. Ang ginagamit ng mga marine o yung mga seaman sa mga barko or either sa mga nagdadrive, yung tinatawag nilang Grab sa Manila at ganoon din dito sa ating pong probinsya. Pag hindi po natin alam, may ginagamit silang GPS para i-guide ka nito para hindi ka mawala. At akin din pong nalaman, mga kapatid, nung ako po ay nag-aaral pa sa college, may nakasakay ako na foreigner. Nagtatanong siya, pero mayroon siyang handout. Actually, parang GPS din, pero handout, nakabook na ito ang lugar, ito ang ilang kilometro pa yung lalakbayin, ano ang sasakyan. Kaya napakaganda yon, mga kapatid. Pero ngayon, yung naisip ko ay GPS, na kung saan talaga ang meaning ng GPS na ito, mga kapatid, ay Global Positioning System. Ibig sabihin, pag igagana mo ito sa may application ka nito sa cellphone mo, ay hindi ka liligaw. Talagang idadireksyon ka kasi sinubukan ko ito nang papunta kami dito sa Ilocos. Sinubukan namin. Pag andyan ka na kung may direksyon na pakanan, ang sabi ng GPS, you are approaching in San Fernando. 100 meters ahead, turn left. Yan. So, yun yung 200 meters away at 200 meters ahead, turn right. 100 meters ahead, turn left. So, yun ang instruction. Kaya, napakaganda pag may ganon. Sa atin din bilang Kristiyano, mga kapatid, gagamitin din natin ang GPS na kung saan ito'y nangangahulugan para sa atin pong bilang Kristiyano upang hindi rin po tayo maligaw. Maraming mga kapatiran natin na nag-backslide, maraming nakapatiran natin na nanghina, maraming kapatiran natin ang tumalikod na sa ating pong pananampalataya dahil hindi nila ginamit ang GPS. At ang GPS na ito, mga kapatid, ang G stands for guide, mga kapatid. Alam niyo po, ang walang ibang manual na ibinigay ng ating Panginoon upang tayo po ay mahubog at magkaroon ng guide sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Hesus. At walang iba po kundi ang ating pong Biblia. Kung tayo po ay nakakarinig ng tinatawag na balik tayo po sa basic, tinatawag nilang yung kanta, read your Bible, pray every day, and you will grow. Guide na kung saan hindi tayo maliligaw. Guide na kung saan
ay magiging updated tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pong buhay. At ito po ang mag-guide sa atin, ang ating pong Biblia. Kung naalala niyo po ang sinabi po ni Apostol Pablo na sulat niya kay Timoteo sa Kapitulo 3 ng Timoteo o Timothy, versikulo 16 hingga 17. Kastoy ti kunana, 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 17. Ang sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating pong pamumuhay, sa ating pong bilang isang tao na naniniwala at nanampalataya sa ating Panginoon, ang sabi dito, all scripture. Ito po ang Biblia ay tinatawag na magbibigay po sa atin ng koreksyon sa ating pong kamalian. Magbibigay po sa instruction sa ating pong totoong gagawin, mga kaibigan. At ito po ay patungo sa ating pong pagiging sakdal sa harapan ng Panginoon Diyos. At ang sabi dito sa 17, that the man of God at ang anak ng Diyos may be complete, truly equipped for every good work, upang tayo ay maigagayad sa tamang daan, sa tamang landas, upang ito ay manatili sa pagiging pagbigay at paggawa natin ng mabubuting mga gawa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong Biblia, dito lang po natin matatagpuan ang tunay na guidance ng ating pong Panginoon upang sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. G stands for guide at walang iba. Ang guide na yon ay ang ating pong Biblia. Pangalawa po mga kapatid, bago po kuhanin ko po ang pangalawa, ito po'y patunay, ito po'y binigyan ng patunay ng ating pong isang magiting na hari. Walang iba kundi si Haring David, mga kapatid. Ang sabi niya sa Psalms 119 verse 105, your word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Ibig sabihin sa kanyang pong landasin, sa kanyang pong pagiging masunurin sa ating Panginoon, ginamit niya itong salita ng Diyos. Ito ang kanyang nagiging guide sa kanya pong karunungan, nagiging guide sa kanyang paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa tao. Ikaw man ay nagkakaroon ng kahirapan, challenges sa ating buong buhay, magkaroon po tayo ng panahon upang magbasa ng Biblia upang ito po ay maituro sa atin kung paano po natin gagawin. Okay? At ang susunod po mga kapatid ay ang P. P stands for practice. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po sa James, okay? Practice na kung saan ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, gawin mo ito, sundin mo ito, at kung hindi po natin gawin, mga kapatid, hindi po natin i-practice, mga kapatid, hindi po rin lalago ang ating pong pananampalataya. Hindi rin po magiging magkakaroon ng magli-level up ang ating pong pananampalataya pag hindi po natin gagawin. Ang sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Pero minsan malimit tayong nakakalimot sa ating panalangin. Sabi ng Panginoon, we need to appreciate, kailangan mong gumawa ng mabuti, pero hindi naman natin ginagawa. Ang malungkot pa niyan mga kapatid, nakakarinig tayo ng mga instruction, lalo na pag magsimba tayo, makakarinig tayo ng hindi mga mabubuting mga balita tungkol po sa Biblia, makakarinig tayo ng sermon sa ating pong mga pastor, sa ating pong mga elder, sa ating pong sa mga pagigimong po natin. Pero napakasarap pakinggan, pero bakit hindi natin malimit na ginagawa? Kaya may sabi po si Santiago o si James sa kanya pong isinulat sa James 1:22 na ang sabi po, but be doers of the word and not for hearers only. Kasi ito ay maglilid sa atin
kung tayo po ay madeceive. Mga kapatid, mga kaibigan, ang guide ng Panginoon pag sinunod natin, at the same time kung pag sinunod natin ito, pag binasa natin ang Biblia, mayroon po tayong guide. At the same time, yung P na yon ay iput into practice. Malimit na minsan talaga tayo po'y mahina. Parang mahirap i-practice. Okay? Ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Pero minsan parang napakabigat. Kaya yan po ang ating pong hilingin sa ating Panginoon, na ang ating pong mga natutunan, ang ating pong mga naririnig, ay ipanalangin natin sa Panginoon na parang ito ay maipractice natin. Kasi ang sabi sa James 1:22, ang sabi po ng Panginoon, but be doers of the world and not for hearers only, deceiving yourself, na kung saan sa ating pong buhay ay hindi lamang po tayo nakikinig, kundi i-apply po natin sa ating pong buhay. And then, ang S po, GPS. Ang G stand for guide, ang P stand for practice. May guide na ang Panginoon, binigay na ang guide sa atin, ang manual natin, ang Biblia, at binigyan din po tayo ng advice na paano po natin i-practice, paano po natin gawin. And then, you will have, if you apply this one, I know for sure you have the application of salvation. Amo yung kakabsat kuna na jay Acts. Okay, basahin natin po. Acts chapter 4 verse 12, na kung saan ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon. Malimit po natin nakakalimutan, mga kapatid, na sa ating pong mga gawa, okay, nag-guide na tayo, na nabigyan na tayo ng principle ng Panginoon, and then ibuput natin for practice. Kaya lang minsan sa atin, nag-o-overflow sa atin. Ginagawa ko ito, masunurin ako sa Panginoon dahil ako'y magiging ligtas na sa ginagawa ko. Hindi po, mga kapatid. Kasi ang napaka-extreme po ng iba. Okay? Sana wag po natin kalimutan ng ating pong pagsunod sa Panginoon, ang ating pong paggawa, pagsunod sa kanyang kautusan. Hindi po ito basihan para po tayo maligtas, kundi ito po'y resulta ng ating pagiging masunurin dahil naligtas na po tayo. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, sa Acts chapter 4 verse 12, na sino ang sabi dito, nor it is your salvation in any other, for there is no other name under heaven and earth given among men with which we must be saved. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ibang nilalang sa mundong ito ang makapagliligtas. Either ikaw o ako. Either si elder o si pastor. Hindi. Nag-iisa lang ang magliligtas sa atin. Kundi, walang iba ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon lang ang makapagliligtas sa atin. Hindi yung mga gawa mo, hindi yung pagsakripisyo mo, kundi ang Panginoon lang. Ang sakripisyo ng ating Panginoon doon sa cross is enough for us to have that our heart, our mind will be focused that only Jesus can save us. Not our work, not by our merit, but only the merit of Jesus Christ. Upang tayo ay patuloy na magkaroon ng GPS, hindi man dito sa global positioning system, but GPS to guide and have to put into practice, and you will attain the salvation through our Lord Jesus Christ. May the Lord will bless us this morning, at sana masunod natin itong GPS na to upang hindi po tayo manghina, hindi po tayo maligaw, at mayroon po tayong guide sa ating pong Panginoon. Ako po ay tuluyang tapos. Sana po ay mayroon kayong natutunan, at ipapanalangin ko po kayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagbigay sa amin ng instruction, guide, upang hindi po kami maligaw ng landas, at patuloy po kaming maglilingkod sa inyo. Sa oras na ito, kami po ay muli na nagpapasalamat dahil inyo po kaming binigyan ng pagkakataon na makarinig ng inyo pong salita. Patawad kung saan kami nasumpungan nagkasala, at salamat sa inyo pong pagtugon at pagdinig ng aming panalangin, dahil ito po ay aming iniling
sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, maraming salamat. Inyo pong lingkod ang nagsasabi, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at gumagawa nito dahil ang kanyang pagparito ay malapit na. Revelation 1:7. Inyo pong lingkod, Daniel, Pastor Dan Mortel. Marami pong salamat and God bless. This is your Adventist World Radio.